Sa araw-araw ng ating buhay, ito ang lagi nating naririnig. At ito naman ang lagi nating nakikita. Maingay, mausok, magulo, nakaka-stress. Pero may mga araw at oras taon-taon na tumitigil ng bahagya ang buhay sa syudad. At yung mga ingay ay napapalitan ng ganito. Tara mga Goltebs, samahan nyo kami sa aming ginawang paglalakbay at muling pakinggan ang aming kwento. Ako si Myong at ito ang Eyewitness. Charot! Ako si Myong at mahilig akong magkwento. Roll intro! Intro, no? Pang documentary. So, yun na nga mga Goltebs. Siguro naman may idea na kayo kung anong ginawa namin nung long weekend. Nagpunta kami ng Mindoro. Alam naman natin na kapag ganitong dumarating yung mga long weekend, maraming tao ang umuwi sa kanilang mga probinsya, kahit sa mang parte ng Pilipinas yan. Uuwi sila dahil long weekend ka. Yung iba naman namamasyal, katulad namin. So, as early as 12 midnight na March 27, which is Wednesday, lumarga na kami papunta sa Batangas Port. Wala pa ganong pila nung dumating kami sa Batangas Port. Tsaka kaya kami nakabili agad ng ticket. At nakapag-board agad kami, nakaakyat kami agad ng barko at nakatulog. Actually, sila lang yung nakatulog. Kasi nga, inayos ko yung camera dahil may inaantay akong eksena. Eto yon. Habang kinukunan ko yung sunrise, bigla ako naisip, kailan ba natin huling na-appreciate yung pagsikat ng araw? Kasi ako, that time ko lang ulit namalas yung ganda niya. Yung tipong nag-aagaw yung dilim tsaka liwanag, tapos kahit tignan mo directly yung araw, hindi siya masakit sa mata. Speechless ka lang. Kasi alam nyo, araw-araw naman sumisikat yung araw eh. Pero dahil busy tayo sa maraming bagay, hindi natin nakikita kung gaano kaganda ang bawat araw na dumarating sa buhay natin. Hindi natin naiisip kung gaano kalaking blessing na nakita ulit natin yung pagsikat ng araw. So ayun, after 2.5 hours, nakarating na kami sa pantalan ng Calapan. Salamat sa Diyos. Kapag sinabing Mindoro, ang unang-unang pumapasok sa isip ng karamihan, Puerto Galera, Puerto G. Pero kami, kapag sinabing Mindoro, unang-unang papasok sa isip namin, bayan ng Victoria at Pinamalayan. So after 1 hour, nakarating na kami sa bayan ng Victoria. So ito palang bayan ng Victoria, dati siyang bahagi ng bayan ng Nauhan. Pero noong October 15, 1953, iniwalay siya sa Nauhan at ginawa siyang ganap na bayan. Tapos, alam nyo ba na yung dating pangalan ng bayang ito ay Barbocolon, na ang ibig sabihin ay Big River. Hindi naman kalayuan sa bayan ng Victoria ay matatagpuan ang pinakamahabang tulay sa Oriental Mindoro. 30 to 45 minutes yung naging biyahe namin papunta sa Lisap Bridge. Ito yung pinakamahabang tulay sa Oriental Mindoro na naitayo noong April 3, 2018. At syempre, alam naman natin sa Pilipinas, basta pinakamahaba, pinakamalaki, pinakamalawak, instant tourist attraction yan.
Pero para sa akin, yung attraction talaga dito, yung ilog. Kasi grabe, sobrang linaw. Parang ang sarap-sarap maligo, di ba? Hindi na ako magtataka kung bakit marami ang pumupunta dito sa lugar na ito. Sayang lang, hindi kami nakapagdala ng damit kasi nga nagmamadali rin kami. At saka yung anak ko, mas gusto niyang maligo sa dagat. So, in-enjoy na lang namin yung view. At ako, nainggit dun sa mga taong nagtatampisaw sa ilog. So next day, ang pinuntahan naman namin is yung Dolores Peak. Wow. Matatagpuan to sa Barangay Santa Isabel, doon sa bayan ng Pinamalayan. Yung pagpunta doon sa Dolores Peak, kung malapit kayo doon or nandun kayo sa area ng Santa Isabel, siguro pwedeng by foot mula doon sa baba niya paakyat. Pwedeng by foot kung kaya nyo, pero kami, ang ginawa kasi namin, sasakyan kami. And make sure kung gagamit kayo ng sasakyan, dapat medyo pangmalakasan yung sasakyan nyo. Kasi grabe, ang tarik nung daan papunta dun sa Dolores Peak. Pagdating sa taas, what do you expect? Breathtaking ang view, diba? Tapos, alam mo yung feeling na mapapangiti ka na lang kasi sobrang ganda ng view sa Dolores Peak. Kitang-kita mo yung overlooking ng bayan ng Pinamalayan. Tapos may dagat sa banda rito. May another bayan na hindi ko alam na banda dito, di ba? Tapos if ever na maarte ka, ayaw mong mainitan, may maliit naman na silungan doon. Pwede kang umupo doon, pwede kayong umupo kung gusto nyo magpahinga at mas namnamin yung ganda ng lugar. Siguro after 20 minutes, bumaba na rin kami kasi yung anak ko nga nagwawala-wala na dahil hinahanap niya yung dagat. Sabi niya, where's the sea? I want to swim. So, pinagbigyan na namin kasi yun naman talaga yung pinunta namin. At excited na rin kasi talaga siyang lumangoy sa dagat. So, bumaba na kami ng Dolores Peak at pumunta na kami dun sa tutuluyan naming resort. Pagdating namin sa resort, nag-ayos lang ng konti, tapos ayun na, pumunta na agad yung mga bata dun sa dagat. Hello! Yung beach dito is not your typical white sand beach. Maitim ang buhangin dito. Tapos wala ring hotels, tsaka mga beach activity. Pero masasabi ko lang, sobrang payapa ng lugar. Walang ingay, konti ang tao, malinaw din yung tubig. Tapos, syempre may aso. Para sa akin, hindi naman kailangan or hindi naman requirement na sa kilala or sa top tourist destination ka pupunta kapag gusto mong magbakasyon or mag-relax. Ang mahalaga ay nag-enjoy ka, nakapag-unwind ka, nakapag-distress ka, at higit sa lahat, nakapag-spend ka ng super quality time sa family mo. Pumunta ng ilog, umakyat ng bundok, naligo sa dagat. Pagkatapos ng lahat ng yan, kailangan nang umuwi. Pagdating namin sa Pantalan, gaya ng aming inaasahan, sobrang dami naming kasabay pa uwi. Nang magsimulang umandar ang barko na aming sinasakyan, bigla akong sinampal ng realidad na babalik na naman sa trabaho. Mai-stress na naman. Maririnig mo ulit yung nakakainis na boses ng boss mo at ng office mate mong mas cute pa kay Jollibee. Paulit-ulit na naman ang proseso bawat araw. Nakakapagod, no? Pero kailangan nating magpatuloy para sa pamilya. Kailangan laging lumakad pasulong at wag na wag uurong. Kahit na maraming problema, tandaan mo lahat yan may solusyon. At lahat ng tanong ay may sagot. Sa mundong to na walang kasiguraduhan, isa lang ang sigurado. Magbabakasyon pa rin tayo. When going home.